So ito na guys yung tutorial na hinihintay nyo. Crow token papuntang GCash. Yung simpleng step. Na-exchange na natin yung VDAIA natin in-game kaya naging Crow token na siya. Next na gagawin natin itong Crow token. I-exchange natin sa Wemix. So yan, kiklik lang natin itong swap. Tapos select token tayo. Ang isa-select natin guys ay yung Wemix. Yan. So, 34 na Crow token yung meron tayo dito pero 30 lang ang ilalabas natin ngayon. Baka magamit pa natin yung matitira dito in-game pambili ng diamond kapag kinulang tayo. So, yan. 30 lang. 11.1 na Wemix yan. $22.36 yan. Next na gagawin natin, i-click lang natin yung swap dito sa baba. Search swap route. Yan, click lang natin yan. Tapos i-click ulit natin yung next. Tapos ito, approve Crow. Pag na-approve natin, magkakaroon ng pin code. Yan, lalagay lang natin yung password natin dyan. Swap natin. Click natin tong swap. Pin code ulit. Okay, loading na. Hintayin lang natin na matapos itong swapping niya guys. Tapos proceed na tayo sa next step. Habang inintay natin yung swap guys, baka naman yung mga may seed dyan para masuportahan yung channel natin at patuloy tayong gagawa ng mga ganitong content. Ayun, swap successful na. Tapos na guys. Tapos next, i-check natin kung yung Wemix ba ay magre-reflect na dito sa una wallet natin. Since kanina Crow siya. Ayan, Crow pa rin siya guys. Hintayin lang natin, refresh lang natin. Hintayin natin na maging Wemix itong Crow dito. Baka naglo-loading pa yung system. Check ulit natin guys. Ayun, ang bilis. Meron na agad. So yan, 13.6 na Wemix. $27.44 na yan. Kasi kung mapapansin nyo kanina guys, meron tayong extra Wemix. Kaya medyo tumaas yung amount ng dollar dyan guys. Huwag kayong malilito. Meron tayong 25 ay 22 na Wemix dun sa in-exchange natin na Crow. Pero meron tayong 5.2 kanina na Wemix. Kaya naging ganyan yung amount niya. So ilalagay natin ngayon dito guys yung i-withdraw natin. Kung magkano yung i-withdraw natin papuntang BitGet. So 13.6 na Wemix ang ilalagay natin dyan para yan yung ma-withdraw natin. Meron na tayong $27.43. Next na natin agad yan. Tapos eto na guys, ilalagay na natin dito yung Wemix 3.0 network address natin. Pupunta tayo sa BitGet. Tapos hanapin natin yung address natin. Tuturo ko sa inyo guys kung saan mahanap yon. So makikita natin dito na bumagsak yung Wemix guys. Pero hindi natin dito mahanap yung address. Mahanap natin yon dun sa wallet. Sa lower right corner guys, itatap natin yung assets. Tapos next, i-click natin itong add funds. So ayan, pagkatapos, pipiliin natin yung first na option which is yung deposit crypto. Para makuha natin yung Wemix address natin, yung network pala, yan. Piliin natin yung Wemix guys. Tapos, ito na yung ikakopy natin, yung nasa baba ng QR code. Click lang natin yung nasa right side ng series of numbers and letters na nandyan, yung mahaba. Tapos, ipipaste natin ngayon dun sa una wallet. Kaya babalik tayo dito sa una wallet guys. Ipipaste natin dito. Ayan. Tapos syempre, huwag nyong kalimutang i-double check guys yung wallet address nyo. So babalik tayo ngayon dun sa BitGet para i-double check kung tama itong wallet address natin dito. Kasi once na na-send to, hindi na natin mababawi yon. Or hindi na natin mari-refund once na na-send natin sa ibang wallet. So yan, dinouble check ko lang guys, yung ending lang naman yung tinitignan ko. And tama naman. So safe na to. Pwede na natin siyang i-send sa BitGet para may transfer na natin sa GCash natin. So next lang natin lahat ng next dyan. Tapos yung password lalagay na natin dito. Okay, nailagay na natin yung password. Successfully sent na. So nandun na yun sa BitGet natin. Kailangan lang nating hintayin. Siyempre, may mga time yung transaction dito sa BitGet or una wallet papuntang BitGet. Kaya kailangan nating maghintay ng
ilang minuto lang naman guys. So i-check na natin kung andito na siya sa BitGet. Para i-check natin, refresh lang natin guys. Yan, drag nyo lang pababa, i-drag pababa hanggang sa mag-reflect na yung amount dito sa BTC na nakasulat dyan, madadagdagan yan. Tapos yung PHP na yun, madadagdagan yung amount nun. Ayun, meron pala dito sa baba guys. Yan, validating na. So makikita pala doon kapag may nag-deposit. So tama yung wallet address na pinag-sendan natin. So yan, nasa baba, sa baba ng asset status, makikita nyo dyan, nakalagay deposit. Hintayin lang natin na matapos yung pending niya bago natin siya masend sa GCash. Kapag nagmamadali kayo katulad ko, ganito lang, refresh lang. Ayun, meron na pala. Ang susunod na gagawin natin ay i-exchange na natin itong Wemix natin into USDT. Kasi USDT lang yung tinatanggap nila dun sa peer-to-peer transaction guys. Wala pang Wemix dun. So, USDT, tapos BTC pwede din, Ethereum, yung mga ganong token lang ang tinatanggap sa peer-to-peer transaction. So, kailangan nating iswap yung Wemix natin. Gagawin natin siyang USDT. So, para gawin yun guys, pupunta tayo dun sa trade. Para pumunta dun sa trade, search natin dito yung Wemix, tapos USDT na pair. Tapos yan, i-click na natin yung trade. Tapos ang susunod yung sell. Ayan, pag nasa sell na, idadrag nyo lang to. So lahat hanggang sa dulo para 100% ng nasa wallet nyo ay matitrade, or depende sa inyo kung magkano yung gusto nyong dalhin dun sa GCash nyo, or kung magkano yung gusto nyong i-cash out. Tapos sell Wemix para maibenta na natin, and yun, naipalit na siya kaagad sa USDT. Usually hinihintay pa yun guys, pero since maraming nagpapapalit or maraming naghahanap or maraming gustong bumili ng Wemix, yun, nabenta natin agad yung Wemix natin at naging USDT siya kaagad. Kapag USDT na siya, pwede na natin siyang ipalit sa GCash. Pipindutin nyo lang yung home, nasa left hand corner. Tapos, ito papakita ko. Yan yung home guys. Nasa left hand corner ng website or application. Tapos, para i-trade ito guys sa dollar. Yan, success na yung Wemix natin. Double check ko lang. So, iti-trade na natin sa dollar guys. Pupunta ulit tayo dun sa home para hanapin yung peer-to-peer transaction. Yan, hanapin lang natin yung peer-to-peer. P2P pala yung tawag dito. So, hanapin natin. Nasa baba lang yun. Nasa transact dapat yun. Ayun. P2P. So, yan. I-click lang natin yung P2P. Tapos, i-close lang natin itong mga pop-up na to. Tapos, pupunta tayo ngayon sa sell. So, nasa buy tayo ngayon. Sa sell dapat. Yan. Pag nasa sell tayo, hanapin natin yung GCash, yung mga tao na tumatanggap ng GCash as form of payment. Makikita naman dyan yung logo niya. So, merong card, merong GCash yan, puro GCash yung mga yan. Meron ding Paymaya. Tapos hanapin natin yung pasok dun sa budget natin. So, yun yung pasok sa budget natin. Ito, tatanggapin niya kasi 40.16 USDT. Okay, insufficient asset. So, ibig sabihin, nasa spot pa lang yung pera natin. Ang gagawin natin, guys, click natin yung transfer. Tapos, i-transfer natin ngayon yung nasa spot sa funding account para mai-trade natin sa P2P. So, drag nyo yun. O kaya, pwede nyong pindutin yung all, guys. Drag nyo hanggang sa huli or hanggang sa dulo. Tapos, yun, transferred na. Pwede na siyang i-sell. Mamax lang natin to para makuha natin lahat yung pera dyan. Tapos, i-click na natin itong sell USDT. Zero fees pala ito guys. Oh. Zero fees. Maganda dito kasi walang fee. BitGet. So, kung gusto nyong magkaroon ng BitGet, lagay ko lang muna yung fund account ko dito o yung fund code ko dito. Kung gusto nyong mag-register sa BitGet, lalagay ko yung
registration link ng BitGet sa baba para diretso na kayo sa BitGet. Baka pag tinype nyo pa yung BitGet sa URL kung saan pa kayo mapupunta, may scam pa kayo. So, gamitin nyo yun guys, yung registration link natin dyan. And yun, meron na guys. Nag-hello na siya. So, i-check muna natin yung GCash natin. Yan, GCash. Tignan nyo yung laman at makikita nyo madadagdagan yan mamaya na parang magic. Processing na po, sabi nung seller. So, na-process na niya. Hintayin lang natin na pumunta dito sa GCash natin. So, hindi na natin kailangan ng Binance, guys. Ito, replyan natin ng thanks para alam niya na online tayo. Basically, ganyan lang yung gagawin. Hintayin lang natin. Maghihintayan lang tayo. Pag na-receive na natin yung amount, kailangan din nating i-release agad to para hindi kabahan yung seller. Baka isipin niya scam. So, kailangan nating i-release agad yung asset natin or yung crypto, yung USDT. So, yan. Hintayin lang natin. Okay. Yan yung price. 1.5. Madadagdagan to ng 1.5 mamaya itong GCash natin. Nire-refresh ko lang para sigurado. Baka sinend na niya hindi pa nagre-reflect sa GCash natin. Kaya kailangan i-refresh din natin para hindi siya kabahan. So, hintayin lang natin yung GCash muna. Okay. Yun, merong notification. So, confirm the payment before releasing the crypto. So, i-check daw muna natin yung GCash natin pag andito na bago natin i-release yung crypto. Makikita nyo dyan, meron ng dagdag na 1.5. So, yan na. 4.6 na yung pera natin sa GCash. Refresh natin. So, yun talaga yun. Wala na. Hindi na nasobrahan yung binigay niya. So, pwede na natin ngayong i-release yung USDT niya. May release coin dyan sa taas, pero pwede din nating i-release pag nag-back tayo. Makikita nyo dyan, meron ding release button dyan. Lagay lang ulit natin dito yung fund code natin. So yan, medyo mahaba-haba yung fund code natin guys. Tapos confirm natin para ma-release na yung USDT nya. Okay, so bali ganun lang guys yung process. So, sobrang dali lang. Hindi na natin kailangan ng Binance, guys. May BitGet naman. Yun lang. Bye-bye.